Dear Kuya Allen, tawagin niyo na lang po akong Justin. Ang kwento ko ay nangyari matagal na panahon na. Galing ako sa isang broken family na tila dumarami na rin sa Pilipinas. Sa paghihiwalay ng aking mga magulang, ay mas minabuti kong tumira sa aking lola. Kasama sa bahay ng aking lola ang bunso niyang anak na kung saan ay umaasa ang aking lola. Madami kaming magpipinsan doon sa bahay na yon. Masaya kaming lahat. Dahil nga puro kami mga lalaki at dahil very close kami sa isa't isa, ay lagi kaming magkakasama sa halos lahat ng lakaran. Sabay na rin sa pagligo, sa pagkain, pati sa pagtulog ay magkakatabi din kami. Napaka-sweet naming lahat sa isa't isa kahit puro kami mga lalaki. Isang gabi ay nakipaglamay ang mga kasamahan namin sa bahay. Naiwan kami ng pinsan kong si Kuya Clark at ang lola ko. Gabi na noon at napakalakas ng ulan. Kaya naman malamig ang panahon. Sa sala lang kami ng mga pinsan ko natutulog. Nang gabing yun, ay si Kuya Clark pa lamang ang kasama ko sa sala. Pinaunan niya akong matulog dahil may papanoorin daw siya sa TV. Sumunod naman ako dahil antok na din ako ng mga sandaling yun. Makalipas ang mga ilang sandali, bigla akong nagising nang maramdaman ko na may nakayakap sa akin. Yakap-yakap pala ako ni Kuya Clark habang nakatalikod ako sa kanya. May mga pagkakataon na rin akong nayayakap ng aking mga pinsan sa aking pagtulog. Kaya naisip ko na natural lang yon. Pero yung yakap ni Kuya Clark ng gabing yon ay tila may kakaibang dating sa akin. At kay Kuya Clark na rin. Meron kasi akong nararamdaman na may bagay na nakadikit sa aking likuran. Sa pagkakayakap sa aking likuran ni Kuya Clark, ay tiyak ako na yung bagay na yon ay ang kanyang harapan. Akala ko ay tulog na siya at ganun na lamang ang gagawin niya sa aking likuran. Pero mas nailang pa ako nang maramdaman ko na ikinikis-kis niya yun sa akin. Hindi ako nag-react, baka kasi nananaginip lang si Kuya Clark. Pero nang gumalaw siya, para tanggalin ang aking shorts, ay gumalaw na rin ako.
pinigilan ko siya sa balak niyang gawin sa akin. Pero bigla niya akong sinabihan na huwag na daw akong tumanggi dahil magugustuhan ko daw ang gagawin niya sa akin. At ako naman ay naging sunod-sunuran na lamang kay Kuya Clark. Hindi na ako pumalagpa. Hinayaan ko na lang siya sa nais niyang mangyari. Hanggang sa natapos na nga ang mga pangyayaring yon. Tumigil siya at tumayos ng higa na parang walang nangyari. Maya't maya pa ay iniwan niya lang ako. Hindi ako kaagad nakatulog ng gabing yon dahil mahapdi ang aking nararamdaman. At iniisip ko kung ano yung ginagawa niya sa akin. Na mga panahong yon, wala pa akong kaalam-alam na may mga taong katulad ni Kuya Clark. Hindi ko yun pinagkalat at parang wala talagang nangyari sa amin ni Kuya Clark. Balik ulit kami sa normal na turingan. Hindi ko na rin siya tinanong kung bakit niya nagawa yun sa akin. Nang makalipas ang 2 linggo, ay parang may hinahanap-hanap ang katawan ko na hindi ko naman maintindihan kung ano. Nasarapan ba ako at hinahanap-hanap ko yung ginawa sa akin ni Kuya Clark. Hindi ko alam kung gusto ko pang maulit yung nangyari sa amin ni Kuya Clark. Pero talagang nananabik ako na makasama ulit si Kuya Clark ng araw na yon. Kaya lamang ay wala siya sa bahay noong time na yon. Nasa work pala si Kuya Clark. Inintay ko ang pagdating ni Kuya Clark at ako naman ang gagawa ng move para gawin ulit namin ni Kuya Clark yon. Madaling araw na nang dumating siya. Nakainom at lasing na lasing siya. Inutusan ako ng tita ko na ako na daw ang mag-asikaso sa Kuya Clark ko. Tuwang-tuwa naman ako sa aking pagsunod sa utos ng tita ko. Dahil nga may gusto akong gawin kay Kuya Clark. Nung nakahiga na siya, tinanggalan ko siya ng damit at itinira na lamang ang kanyang panloob. Pinunasan ko ang buong katawan niya. Naisipan ko rin na punasan ng kanyang ibaba. Kaya naman tinanggal ko na rin pati ang kanyang panloob. Ngayon, kitang-kita ko na siya at ang kanyang kabuuan.
Tinagalan ko ang pagpunas na ginagawa ko sa kanya. Nakakatawa kasi itong pagmasdan. Pero hindi ko alam ang gagawin ko sa mga sandaling yun. Hindi ko pa kasi nagagawa ang anumang estilo ng pagpapaligaya sa isang lalaki. Maya-maya pa ay biglang gumalaw si Kuya Clark. Hinawakan niya ako sa aking ulo at tinilapit niya ang aking muka sa kanyang ibaba. At dahil sa ginawa niyang yun, tuluyan ko na siyang pinaligaya. Nang matapos ang ginawa namin yun ni Kuya Clark, ay nagsuot agad siya ng kanyang mga damit. Ako naman ay nahiga na lamang at pilit pinapatulog ang aking sarili. Para akong tulala ng gabing yon dahil naligayahan ako sa nangyari sa amin ni Kuya Clark. Marami pang beses na ulit ang pangyayaring yon sa pagitan namin ni Kuya Clark. Yung pinakahuli ay yung bago siya umuwi sa kanilang probinsya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Allen. Maraming salamat.